Isang magandang araw, magandang umaga po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul na bumabati sa inyo, nagbabahagi mula po dito sa Our Lady of Sorrows Parish, FB Harrison, lungsod ng Pasay. Ito po ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta, kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, at ito rin po ang ikalawang parokya sa mga parokya po ng Pasay City. Ngayon po ay araw po na Sabado, Primer Sabado, kung tawagin po ng aking lola, Primer Sabado, unang Sabado ng buwan ng Marso, at ito rin ang Sabado naman ng ikalawang linggo ng panahon po ng Kwaresma. At ang atin pong Gospel reading ay Luke chapter 15, 1 to 3, and then Luke chapter 15, verse 11 to 32. Ang ebanghelyo po na atin pong maririnig, mababasa para sa araw na ito ay isa sa tatlong natatanging ebanghelyo ng Panginoon na makikita lamang po natin mababasa sa ikalimang kabanata ng ebanghelyo ni San Lucas, na kung tawagin po ng maraming nagsusuri ng Biblia, ito daw ang kabanata ng awa ng Diyos. The chapter on God's mercy. At yung pong tatlong parable dito ay kay St. Luke lamang natin maririnig. Ang buong kabanata ay nagpapakita po sa atin kung paanong ang Panginoong Hesus, ang pastol na naghahanap ng nawawalang tupa, ang banal na Espiritu Santo, ang babaeng nagwalis ng buong sambahayan upang makita ang nawawalang silver coin, at ang amang nasa langit ay nagkakaisa, one heart, one mind, regarding sa mga makasalanan. Bilang iisang Diyos, ang Ama, si Jesus na pastol, ang Espiritu Santo, ang babaeng lumilinis ng buong sambahayan, sila po'y nagkakaisa na ang isang makasalanan dapat ay makapagbalik loob sa biyaya at grasya. At ito ang tunay na ligaya ng kalangitan. Ito po'y malayo doon sa pag-iisip ng mga Pariseo at Skriba, at in that manner, pag-iisip ng maraming tao na napaka-judgmental. Bawal ang judgmental, sabi po ng Diyos, no? Sa isang sitwasyon na kung saan yung pagiging pagiging punong-puno ng awa, ayan, at pagiging maluwag, yung sitwasyon na lenient at ang Panginoon ay pumunong-puno ng mercy, mukhang ito ay malayo sa imahinasyon ng marami sa mga religious leaders na ang tingin sa Diyos na makapangyarihan at punong-puno ng katarungan dapat ay stricto. Sabi nga natin, ang tao kuminsan mas stricto pa sa pag-iisip at damdamin ng Diyos. Yung nga pong first reading po sa araw na ito, mula sa Propeta Micah, chapter 7, verse 18 to 20, ay tumutugma dito sa kwentong ito ng Gospel. Sabi po ng Propeta Micah, chapter 7, 18 to 20, Who is a God like you? Sino ang Diyos na tulad mo? Pardoning iniquity, passing over transgression.
He does not retain His anger forever because He delights in mercy. Sinong Diyos ang katulad mo? Hindi namin maisip na ang Diyos ay ganyan. Kahit ang mga religious leaders, iba ang isip tungkol sa pagiging matuwid ng Diyos. Akala nila at akala nating marami, ang Diyos na matuwid dapat ay istrikto rin. Pero hindi pala. Siya'y puno ng pagkamaawain at pangunawa. A God full of mercy, a God full of understanding. Sa paglalarawan mismo ng Panginoong Hesus, ipinakita niya ang 4 na napakagandang kagawian ng Ama. Okay? Unang-una, na ang Ama ay mapagmahal at nirerespeto niya ang kanyang mga nilikha, lalong-lalo na ang kalayaan na ibinigay niya sa tao. Kasi po alam nyo, maliban sa atin pong buhay at hininga, ang kalayaang pumili o free will, ito po ang isa sa mga napakagandang regalong hindi matatawaran na ibinigay ng Diyos sa tao. At dito nga sa kwento, pwede pala na yung free will na yan ay gamitin natin laban sa Ama. Tulad ng ginawa ng bunsong anak na hiningi ang kanyang parte sa ari-arian, bagamat ang Ama ay buhay pa. Ito po ay isang napakalaking insulto sa panahon ng Panginoon sapagkat wala po silang ugali na mag-divide ng property habang ang patriarch ay buhay pa. Pero ito'y hinayaan ng Ama sa storya upang ipakita ganito ang Diyos. Minamahal niya tayo, nirerespeto tayo sa ibinigay niyang kalayaan at pagpili. Pangalawa, the Father uses grace of time and the work of imagination to lead us to conversion. Hindi po ipinipilit ang Diyos ang kanyang kaalaman, ang kanyang kapangyarihan. God allows process. Ang Diyos ay puno ng pasyensya, puno ng gentleness para sa tao. Para sa Kanya, grace of time and work of the human imagination will lead to conversion. Tulad nung anak, no? Na alala niya, na memorize niya, na imagine niya yung kabutihan ng kanyang ama kahit na sa mga servants. Number 3, the Father uses not force but interiorization to bring us to Him. Madali pong magpalit ng ginagawa, madali pong magpalit ng gawain. Pero ang gusto po ng Amang mangyari, lahat ng ito'y ginagawa natin ng may tunay na kalayaan at tunay na self-realization. Na ito'y ginagawa natin ng bukal sa puso at bukal sa isip. Kaya po, interiorization. And it takes time. Ayan. And then pang-4, ang Ama, the Father, is not contented with compliance. Ang gusto niya ay joyful, loving relationship. Yung panganay na anak, tignan po ninyo, napaka-dutiful, napaka-loyal sa panlabas. Pero sa loob pala, naku, medyo naghihimutok, may hinihintay na kapalit. O, ang Ama nais po niya na lahat ng gagawin natin ay joyful, willing offering. Ang buhay dapat ay isang celebration. Ayan, so yan po ang 4 na napakagandang revelasyon tungkol sa Ama. Radikal na revelation ng Panginoong Hesus, taliwas sa pangaral ng istriktong mga religious leaders ng kanyang kapanahunan.
Kaya po siguro sa panahong ito ng Kwaresma, yan din ang isa sa mga bagay na dapat po nating i-check, no? Ano ang atin pong pananaw, pagkakilala, at paglalarawan sa Diyos? Istrikto ba? O nakikita natin ang Diyos na talagang tulad ng inkwinento ng Panginoong Hesus, amang mapagpaubaya? Ayan, ano? Amang mapagpaubaya, sapagkat alam niya sa ganung paraan ang tao nagkakaroon ng self-reflection, mas mature na desisyon. O sana po nakatulong sa inyo itong atin pong pagpapaliwanag, pag-aaral sa Ebanghelyo sa araw pong ito. Pagkagising sa umaga, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong mga timeline, sa timeline po ng inyong community, at gayon din sa timeline po ng mga kaibigan. And please continue to ask people to subscribe sa ating pong YouTube channel na Domi Guzman, at dito po sa ating fan page, Facebook fan page na ito na Pagkagising sa Umaga, o dito mismo sa Facebook page na ito kung saan tayo nagkikita araw-araw. Ngayon po, hayaan yung batiin ko ang ating mga virtual parishioners mula po sa mga pilgrimage groups, ang Journeys of Faith Community ni Willie, Arlina at Luigi Onglao at si Marites. Gayon din po ang Spell Group, Sapphires and Sapphires Plus, ni Lynn Reyes Lupac, si Romy, si Malu Recente, si Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquivias at Feli Kiambao. Gayon din po ang Yellow Group ni Attorney Grace Lara, Attorney Jane San Benaventura, siyempre kasama si Sir Jerry Lara, Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, Bell at William D., Rose Lee at Highland C., kasama po si Chrissy at ang kanyang husband, si Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, Mr. and Mrs. Mario Alingalan, ang mga pilgrims po ng 2017, ang buong angkan ni Joe Barameda, si Pinky Esguera, ang mag-asawang Rodriguez, si Sister Marta Bruan at Lisa Bruan, at ang mag-asawang Bibo Waga. Ayan. Sa 2019 naman po, binabati natin ang pilgrimage group ni Father Divine Rabang, Nana Marie, si Catherine at Tom Kane, Raymond and Tammy, Simon at Lady Bird Pineda, Noel, Mercy at Tris Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboitis, si Bernice, si June Gloria and relatives, ang Nibungko couple, si Gay Vasquez, Emma at Leo Garcia, Hernand at Luz Clemente. Pagbati rin po sa travel group ni Susan Limhoko at ni Tonton, ang kanyang anak, si Manny at Norsky Garcia, Efren Enriquez, Jeg Enriquez, Tess Enriquez, Evelyn Marcelo, Benji Maan Lolim and family, Mon Rodora Obias, Michael Mario Bonguy, Belen Behasa at Cecil Saavedra at Philip at Cora Castor. Pagbati rin po sa pilgrimage group ng Light Community, sina Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Strelia, Angie Machika, yan, si Adora de Quito, Annalyn, kasama na rin po si Jean de Guzman at Delphine at May Heneta. Pagpapala din po, papagbati sa mga kasamahan nating pari na nakaugnayan natin sa pilgrimage, ang Merinol Missionary sa Taiwan na si Father Joy
Tahonera. Ang mga Recoleto, si Father Joabs, Randy at Charlie, si Father Dante Venus, SBD, at mula naman po sa Diocese of Cubao, Father Steve Sabala, Father Bong Tupino, at Father Dodo Torres. Ngayon po'y italaga natin ang maghapong ito ng primer Sabado. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Pagpalain ang buong weekend.